Paglipat ko dito, kuya, nanibago ako kasi you have to pay tax, you have to pay your Everything, rent. diba? Yeah. Everything, lahat ng kailangan mo may bayad. So, doon ako medyo nanibago. Uy, parang mas konti na yung ipon mo pag nasa UK ka. Dumating ba sa point na parang, tika muna, parang gusto ko na umuwi sa Pilipinas kasi mahirap pala dito? Hindi ba dumating? Meron time. Ano na yun? ganun. I think nung pagdating ko dito sa UK, Oo. which is never ko na-experience nung Nasa Saudi ka? ako. Oo. Kasi dito parang super hirap siya. Work-wise din, kuya, yung feeling ko yung trabaho pa dito mas mahirap nung nasa Saudi ako. Yeah. So medyo merong shift dun sa work din. Nurse ka din naman sa, di ba? Parehas Pero na yun. hindi- Parang, ano yung hirap sa tingin mo? Yes, sa ER din ako din kuya. And then pagdating ko dito sa ER din ako, sa A&E. Dumating ako sa point na yun nung COVID. Okay. Kasi nasa A&E ako nung first wave natin dito eh. So kami yung sumalo ng lahat ng... Dapat ba disiplinado talaga? Yeah, it's very important, kuya. Kailangan Okay, ka tell us about disiplina. it. Kasi kung wala kang disiplina, parang magulo lahat. Alam mo yun, wala kang direksyon. So you really need to have a discipline sa mga ginagawa mo as a nurse man or as a negosyante. Negosyante. Magandang hapon, magandang araw mga ka-JSS. Andito tayo ngayon para tunghayan at kausapin ang isang nakaka-inspire na istorya ni ating kaibigan na si RB. Isang dating OFW as a nurse. Ngayon ay isang matagumpay na photographer sa UK. So maraming salamat RB sa Thank you, pagpapaunlak. kuya. Maraming salamat for inviting Sa me. pagpapaunlak ng ating alam kong sobrang busy mo. Hindi naman masyado. Ngayon, gusto ko lang umpisahan kung saan tayo mula nung pagkabata mo. Kasi yung mga nanonood sa atin, gusto nila malaman kung paano ka nakarating kung nasa saan ka ngayon. So, mas sana mayroon kang maikwento na I'm sure maraming matututunan yung mga manonood natin. Sige po. So, RV, saan ka lumaki sa Pilipinas? Yeah, so lumaki po ako sa Solana, Cagayan. Kung narinig niyo po Cagayan. Cagayan, oo. Yeah, Cagayan Valley, which is in Luzon. Yeah. So, Yeah. So it's a small town. It's near the capital, which is Tuguegarao City. Yeah. So I grew up with it's a small family. My mom, my dad, my sister. But we grew up with my cousins also kasi magkakapit-bahay lang kami, kuya. So parang big family kami. Yeah. Yes, so up until now, napaka-close naming family. So pag may occasions, lahat kami sama-sama together. So parang lumaki kami na nakapatid na rin yung mga cousins namin, gano'n. And then yung mga tita namin, parang mama na rin namin. Wonderful. Wonderful. So, kwento mo, nung kabataan mo, iniisip mo na ba, nung bata ka pa, na gusto mo talagang mag-abroad or wala sa isip mo yon? Nung bata ako, no. Pero I think, nag-start na yun nung high school ako, gano'n. Kasi I think, when I remember nung high school ako, parang pa-college ako nun, marami ng nurse sa US. Okay. Na Filipino. So parang yun yung parang gusto ko mag-US, sabi ko ng gano'n. So yun yung nasa isip mo, bata ka pa lang? Yun naisip ko. So high school ka pa lang? High school, yeah. Oo. Para mag-abroad na talaga. Yun lang talaga yung mindset, di ba, karamihan siguro, yes, na talagang Pero hindi ka na-influensyahan ng parents mo na, oy, RB, kailangan mo mag-nurse kasi kailangan mo mag-abroad. So sa'yo talaga yun? Sa akin talaga. Sa'yo talaga nanggaling. Which is good. Yeah. Ang galing. So, nung nasa Pilipinas ka na, nag-aaral ka na, obviously, high school, na-recognize mo na, hindi gusto ko mag-abroad, kaya mag-nurse ako. Yeah. Yun yung magiging dahilan, kumbaga, para matupad ko yung pangarap ko na makapag-abroad. Yun siguro yung iniisip mo that time. Kasi yun yung parang kapag nurse ka sa Pilipinas, nun, hiring ang US. Uy, tara, nurse tayo para mag-US tayo. Gano'n. Yun yung uso nun, kuya. Yeah, Nung time na yun. 2004, 2008, mga gano'n na tayo. Yeah. So bata pa lang pala talaga, pangarap mo na makapag-abroad. Yes, which is yun talaga. I don't know why, pero yes, that was the plan. Paano ka nag-end up sa UK, hindi sa US? Yun na nga. Pero kuya, before pa ng UK ko, nag-Saudi ako. Yeah, so, Okay. Yes, I was a nurse in Saudi for a couple of years. So kwento mo sa atin yung Saudi. Ano nangyari sa Saudi? Okay lang naman doon. Life is simple. Aha. Kumpara dito. Kung mayroong pinakamahirap na naranasan mo sa Saudi, ano yung pinakamahirap na part na naranasan mo doon? I think more on like the culture and the language barrier. Aha. Yeah, kasi masyadong strict sa Saudi, kuya. Yeah. Hindi gaya sa Pinas na magagawa mo lahat. Aha. Doon, masyadong strict, especially sa gender roles, mga ganon. Yeah. And also yung language nila, which is Arabic. So mahirap siya pag-aralan. So nagilang taon ka doon?
Oh, more than 5 years, I think. 5 years? Yeah, more than Matagal that. din. Yeah, matagal. Yeah. Oo. So kung may isang bagay, obviously, OFW ka na that time, na masasabi mo, wow, nandito na ako. Parang sa tingin mo ba nung nasa Saudi ka na, obviously, maganda kitaan, apart from maganda. Kasi, nagtrabaho ka pa ba sa Pilipinas? Maiba ako, bago ka na. Volunteer ko, yeah. So, hindi ka nakatikim ng sweldo sa Pilipinas. So, first job mo talaga. Hindi, nakatikim ako. So, nag-volunteer siguro ako ng 2 years. And then, meron yung parang government program for nurses before. Okay. Pero mura lang, like 10,000 a month ata yun. So, yun yung Saudi. So, pagdating ng Saudi, magkano yung first month Oo, na kinita mo? more than 30,000 pesos. Pesos. Yeah. Oo. Malaki na yun before, no? 2000 something, 2011. yung mga ganun. 30,000, no? Galing. So, kung mayroon kang isang bagay doon sa 5 years mo na masasabi mong na talagang biggest take away na talagang ito talagang natutunan ko dahil dito natutunan ko sa Saudi na hindi mo pa alam sa Pilipinas doon sa mga experience mo ng 5 years. I think yung more on like being an independent person. Kasi sa Pinas, So first time mo mahiwalay sa parents mo, di ba? so, Obviously. Kasi sa Pinas, nakatira ka with your family. Oo. May tagaluto ka, gano'n. May tagabayad ng bills nyo, gano'n. Pagdating sa Saudi, wala. Wala na. Ikaw So, na ako lang na yung mag-isa. nagluluto, ako na yung bumibili ng grocery ko, gano'n. Yung mga gano'n. Yung just living on your own. I think yun yung pinaka na-learn ko doon. Talaga. Yeah. So, being galing. independent, yeah. Oo. Yeah, yun. So, nasa study ka 5 years, tapos, paano sumunod? Ano nangyari? Bakit sabi parang kulang pa ba? Kulang yung... Feeling ko kasi masyado paano nag-trans nag-transfer yung UK? Oo. Paano nangyari? Tingin ko sa Saudi kasi masyado siyang stricto. So parang hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. Something like that. And also for me, like long-term plans. Kapag nasa Middle East ka, hindi ka magiging citizen. Yeah. Yeah. So kahit ilang years ka doon, uwi ka lang ng Pinas, gano'n, parang gano'n. And then, so nag-decide ako, so it's either to pursue US or UK. Pero kasi sa US, medyo matagal yung process. Okay. During that time, yung 2018 na ako nag-apply, 2017, 2018, mabilis yung UK. So that's why I decided to apply sa UK. Oh, I see. So, nasa Saudi ka. Yes, so nag-apply ko. Nag-apply ka na doon from Saudi to UK na. Yeah. So ang ginawa ko direkta na. So from Saudi, I applied sa agency sa UK. And then from Saudi, they flew me from Saudi to the UK. Hindi na ako muna Pinas to process the papers. So bakit hindi mo inisip kaya na from Saudi kasi talagang pangarap mo US eh. I know. Bakit hindi US? Bakit UK? Kasi mahirap nga mag-apply sa US. Mas madali sa UK. And then parang same lang naman din, di ba? So sige, let's try. Nag-try ako na. So, tinry mo pa rin yung US, hindi na? Hindi na ko yun. So talagang UK na? UK na talaga, yeah. Okay. Ayoko na ulit lumipat ng isa pang bansa. Kasi pangatlo na yun. So obviously, nung kumita ka ng 30,000, obviously yung first salary mo sa Saudi. Yeah. So yung 5 years, nag-improve ba yung salary? Yeah, Na-promote tumaas ka? din naman. Kasi So magkano yung pinakamalaki? From 30,000 nung una sweldo, tapos let's say, 5 years later, naging 40, mga ganun. 40K. So nadagdagan ng 10,000 after 5 years. Parang ganun. 10,000 pesos, which is not bad. If my memory serves me right, I think mga ganun. So parang mga 40K, which is not bad, di ba? Yeah, not bad. So yeah. parang, 5 days a week din yan ba? Parang dito rin? 4 to 5 days a week, yeah. So 48 hours per week ang work mo doon, kuya. Okay. So 12 hours. Mas malaki yung kumpara sa UK kasi UK 40 lang yata, di ba? 37.5. Oh yeah, so roughly Ay, na, yung time amount. mo a week na oras na binibigay, di ba? Na trabaho din. Kasi kumbaga, parang napansin ko lang sa UK kasi, karamihan ng mga sa atin, working class people, 5 days Yes. on, 2 days off days a off, week. yes. Di ba? Which is talaga very important yun sa kanilang 2 araw para sa sarili mo. Kung gusto mong rumakit o depende kung ano mo gusto gawin 2 araw, ikaw na bahala doon. Di ba? So okay, so 40,000 tapos dumating ka ng UK. Ano nangyari? Kwento mo sa amin yung UK na. Nanibago ako, kuya. Another adjustment. Kasi nung nasa Saudi ako, yung sahod mo buong buo sa'yo. Okay. And then yung hospital... Kasi buong buo, wala kang renta. Walang rent, walang tax. Okay. And then yung hospital ko sa Saudi, they provided us our own, parang bachelor's pad. So meron akong sariling Swerte, no? pad. So, ang expenses mo na lang doon, telephone bills at saka pagkain. Food, yes. And tapos then pag clothing, nagde-date ka. Siguro. Pwede. Tapos kung mag-shopping ka, gano'n. Yun na lang. Yeah. And then paglipat ko dito, kuya, nanibago ako kasi you have to pay tax, you have to pay your Everything, rent. diba? Yeah. Everything, lahat. Lahat ng galaw mo may bayad. So, doon ako medyo nanibago. Uy, parang mas konti na yung ipon mo
pag nasa UK ka. Okay. Although, mas maganda naman kasi yung benefits pag nandito ka. Okay. So pumunta ka ng UK, ikaw lang mag-isa ulit yun. Ako Wala lang. Wala ka pa rin kaibigan, walang wala. kamag-anak. So mag-isa po. ka lang ulit. Yeah, mag-isa lang ulit po. Yeah. Ang galing, grabe. Tiba Pero meron akong isang kaibigan na nandito, which is yung parang tinatanungan ko kung paano application. Yung mga- Okay. Yeah, So kwento mo, so first salary, magkano? Nakalimutan Nasa ko UK ka na? Okay. So pagdating mo ng UK kasi, hindi ka nurse agad. Yeah. Para kang healthcare assistant or band 4. Okay. So I think ang sahod ko lang nun, if I remember, like nasa 20 per annum. 20K, 20,000 Yeah. pounds. Yeah. So which is then, yung monthly mo niyan, mga average nasa 1.5? I'm not sure, mamahina ako sa math. Diba? Hindi, less actually, diba? Yeah, less. Kasi mga ganun, yeah. parang, maliit lang pala. Totoo ba yun? Yeah, and then kuya, kailangan mo maipasa yung exam, which is called the OSCE, like skills exam. Para So 40 hours a week. So, No, hindi- 37.5. Yeah, so 37.5 hours a week. Yes. Parang tumatanggap ka magkano nun? Hindi mo malala. Hindi ko na In maalala terms po of, yun. 2018 ba? oo nga. Something like that. So, sa 500 meron o less? Less than 500 a week? Na Pera. English money. I mean, ganun, sweldo. parang ganun. 500, less than 4 to 500 para sa 4 to 500. So yun, just for the record. So 4 to 500 a week, which is in my opinion, from Saudi ka, which is kumikita ka ng 40,000 pesos. So yung isang linggo mo rito, although may expenses ka, di ba? So sa tingin mo, assuming 500 a week, so sa isang buwan, 2,000 roughly. Yeah, mga Tama, ganun. a month. Yeah. So which is then, ang taas ng ano nun ng angat nun. Kasi 40K ka, Yeah. yung 2,000, pag na-convert sa Philippine money, nasa ano yan eh, sa tingin ko nasa 150, 160,000. Pero kasi may tax pa doon. Kumpara Dito sa UK, Saudi at saka sa UK, mas mahirap pa dito o mas mahirap doon? mas mahirap dito for me. Okay, Kasi tell us about yung, yeah, kasi- yung pinakamahirap. Kasi ang dami mong bayarin. Aha. So, dito kasi para makaipon ka, tsaka, para makapagpadala, you need to do extra shifts. Okay. Sa Saudi nun, I don't need to do extra shifts. Okay. Parang sapat na yung kinikita ko per month. Kasi dahil sa renta, sobrang mahal ng renta rito. sobrang naman na renta kasi pagdating ko dito, I worked in London. So, Yeah. mahal siya. Sobra. Yeah. So, yun. So, So nagsa-side hustle ka na. Nagsa-side So, hustle so na. let's say 37.705 Yeah. hours a week ka sa hospital. and then nag-add ako minsan naman 1 to 2 days extra sa hospital para lang Okay. So, kumita ng extra. ano yung mga ginagawa mo sa... Kasi karamihan talaga dito. Nurse pa rin? O, Yeah, nurse parang- pa rin siya. Like, a bank shift ang tawag namin. Okay. Bank shift, yeah. So- So, yun yung ginagawa ko, nag-extra. So parang para madagdagan. Yeah, so, para so madagdagan. yung naging extra income mo, a month, sa tingin mo magkano the additional income? Let's say, Kasi parang kapag sinisipag ako, more than 500 or... Additional. So Additional, kung instead na 2,000, yeah. naging 2.5 ka na. Yeah, and then kapag masipag ako, 1,000. Oh, di ba? So 3,000 na, which is kung 3,000 naman ka na, maganda-ganda na yun. Ganun, yeah. Oo. So pag-uusapan natin mamaya sa photography, baka isang wedding lang pala yan. Di ba? Pero maya konti. Tingnan natin. So ngayon, dun sa pinagdaanan mo na sinasabi mo nga mahirap, dumating ba sa point na parang, tika muna, parang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas kasi mahirap pala dito? Hindi ba dumating? Meron time Ano na yun? ganun, Ano yung sa tingin? Kwento mo sa amin. I think nung pagdating ko dito sa UK, Oo. which is never ko na-experience nung Nasa Saudi ka? ako. Oo. Kasi dito parang super hirap siya. Work-wise din kuya, Aha. feeling ko yung trabaho ko dito mas mahirap nung nasa Saudi ako. Yeah. So medyo merong shift dun sa work din. Mas busy So dito. nurse ka din naman sa, di ba? Parehas Pero na yun. hindi- Parang, ano yung hirap sa tingin mo? Yeah, sa ER din ako din Oo. kuya. And then pagdating ko dito, sa ER din ako. Oo. Sa A&E. Kasi mas kukunti yung staff dito? Yun ba yung Yung hirap na... I think yung workload. Oo. Kasi ang busy ng NHS kuya. Oo. So yun. I think dumating ako sa point na yun nung COVID. Okay. Kasi nasa A&E ako nung first wave natin dito eh. Aha, So kami yung sumalo ng lahat ng mga yung mga cases ng COVID. So anong year to? 2020? 2020, yes. So talaga yung kasagsagan? Yeah, 2 years talaga na yung ako dito frontliner na. na talagang ano. Yeah, so So yung pinakamahirap doon, kasi lahat, di ba, parang kayo talaga yung humaharap. Yes. Kasi may Yeah. na-encounter ka ba na patient na talagang Madami dying ko yan. Madami ko yan. sa COVID? Madami. May namatay? Madami. Oh, grabe. No? Madami. It was the So worst. ano worst yung time. ano yung bakit kailangan, 'di ba, parang tika muna namamatay na itong mga tao, talagang totoo na yung itong virus na 'to, nakakatakot to, pero gagawin ko to para saan? Bakit kailangan mong gawin?
I think Call of Duty? Call of Duty, yeah, tama. Call of Duty. Kasi before passion ko is nursing din eh. So, Aha. yeah, Call of Duty, like, kapag nandun ka na sa point na meron ng namamatay sa pan mo, like, it's in your instinct naman Grabe, di ba? Parang to hindi ka ba natakot? Natakot ko, yeah. Yun na nga yung time na gusto kong umuwi ng Pinas. Gusto mo nang umuwi, Umuwi pero- ng Pinas, give up ng nursing. Parang ganun, mga naisip kong ganun. okay. Kasi kuya, nagka-COVID din ako during that time. Oo. Yun yung wala pang testing. Kami Yeah. maunang na COVID kasi nahawa Ano kami. pero symptoms, malala? Hindi naman. Nasa moderate siguro kasi ako meron ako asthma. tinamaan din ako eh. Yeah. Pero- Meron ako asthma ko, yeah. Aha. And then yun, nagkasakit ako ng 3 weeks. Pero ako, tinanggihan ko pumunta ng hospital kasi nga nakita ko kung paano itsura ng hospital Grabe, that diba? time. So sabi ko So pero alam mo sa sarili mo na nag-test ka na positive ka na? I know. Kasi nawalan din ako ng Grabe yan, ano? a taste and smell for more than 2 months, parang ganun. So may vaccine ka na nito that Wala time? pa. Wala yun yung pa. unang-una ko, yeah. Yun yung siguro March, April time. Grabe, Parang ganun. nakakatakot ano. So yun yung time na parang Okay. sabi ko, para sa akin ba yung nursing or do I need to give up? That was 2020, which is 5 years ago. Yes. Yeah. So tapos nawawala na yung COVID. Tapos ano yung sa tingin mo na nagpalakasan ng loob sa'yo para ipagpatuloy yung laban? Na talagang tuloy lang? Ano sa tingin mo yung I isang think for me, pinaka... family back home. Aha. Yeah, kasi, di ba, kapag, Para sa kanila talaga? para sa kanila talaga, yeah. Especially kapag, kapag nandun ka na sa lowest point ng buhay mo, minsan, iisipin mo lang sila, like, parang, okay. Parang yung fire sa'yo na, okay, kailangan ko magpatuloy parang for them, parang gano'n. Yeah. So doon ka humuhugot ng lakas? Yeah, doon lagi. Yeah. Okay, Yeah, doon okay. lagi. 2020 yon, tapos biglang, ano na nangyari? Yun na After Kuya, nun, yun na dire-diretso pa rin, tapos Nung medyo humupa yung COVID, ano nangyari? doon ko na ni-start yung photography. Pag-usapan natin, kasi nakakatuwa lang, na ngayon, isa ka na rin creative kasi pares tayo ng ginagawa. Yeah. Ano, nasa wedding industry din ako, so sa creative industry tayo. Yeah. Paano yun? Being a nurse, tapos zero knowledge sa photography o mayroon ka ng... Ako kasi nagsimula ako talagang as in, bumili ako camera, sabi ko gusto ko talaga gawin to. Well, medyo mahaba yung parang history ko sa photography. Okay. So, nung nasa Pilipinas ka na, bata ka pa lang ginusto mo rin yun? Medyo O hindi mahilig na naman? ako mag-picture sa phone when I was in the Philippines. Okay. Pagpunta ka ng Saudi, nung medyo nakaipon ako ng pera. May camera ka na nun? GoPro lang. Oh, GoPro And lang. then phone. Samsung. Okay. Samsung, I So ano remember. ginagawa mo dati? Yeah, Ano so yung mga- minsan, nung meron akong pera, kapag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, nagta-travel ako sa mga beach, gano'n. So yun, nagpi-picture ako using my GoPro. And then parang, I remember, na-feature yung isang photo ko sa GoPro Philippines. Aha. And then pagbalik ko ng Saudi, meron akong kinuhanan ulit na photo, na-feature siya sa parang... So isang video mo, isang photo na feature isang photo, tapos paano napunta sa sa Instagram. Talaga? Yeah. So tinag ko sila and then nakita na maganda siguro and then yeah, they reposted it. Oh, galing. And then pagbalik ko ng Saudi, same year to Aha. meron akong kinuha ng parang tourist attraction sa Saudi with my GoPro lang ulit? GoPro lang ulit. And then na-feature ulit siya So sa... still photo to, hindi video? No, it's a photo. Ah. Yeah. And then, Hindi ko yun, alam yun. Kasi ginagamit ko GoPro, madalas for video diba? lang, more on video. Ako kasi more on like photo ako. Okay. And then yun, na-feature siya sa isang parang vlog sa Riyadh, Wow. which is called Riyadh Connect. Aha. Yeah, so So nandito ka na sa UK o nandun Hindi, ka pa nasa noon? Saudi Nasa pa Saudi lang. ka pala that time? Yeah, Okay. Saudi. Doon ka nag-start magkaroon doon ng ako hilig? ng hilig. And then pagpunta ko naman ng UK, ginagamit ko lang yung phone. Okay. Tapos na-feature naman ako ng Samsung. Talaga. So mahilig ka talagang itag kung sino yung kumbaga yung Tapos- manufacturer nung ginagamit mong Yeah. equipment. Tapos So I dapat remember- siguro tag ko yung Sony no, para I think makita you yung have wedding to ko. do it para mapansin ka. And then yun, parang minessage ako ng Samsung na we want to like feature your story, gano'n. Parang kung what's your goal for your photography, gano'n. Aha. So yun, sinand ko sa kanila yung answer ko. And then they've created like a reel na meron ako doon. Wala bang bayad to na that time? Wala, it's like exposure. Parang Okay. yeah. Pero at least, di ba? Yun. May nangyayari sa Yes. ginagawa mo. And then, okay. COVID time ko nung medyo humupa na yung lahat, bumili ako ng camera ko, which is First a Sony. ever camera. First proper camera, which is a Sony A6000. I think that was like 400 pounds noon binili ko. Okay. 400 to 500 pounds. So, Ano, kit lens? yeah, kit lens, yes. Okay. Yun, so Sony A6000 with the kit lens. Aha. So pinagpracticean ko yung housemate ko, which is si MJ. Okay. Shout out to MJ. Siya Siya yung subject. Yeah, siya yung very first model ko, kuya. Aha. So, ginawa ko, pinagpracticean ko na sa photos. And then, nanood ako ng YouTube. Okay. Everything was like self-taught for me. Talaga? Yeah, So very cool. nag-workshop ka ba kahit No. kanino? Never? No. Aha.
Yeah, So okay, so tapos no, so portrait, tao-tao. So Yeah. nagkaroon ka ng hilig sa landscape photography or La- more on portrait talaga? landscape yung before ko na nasa Saudi pa ako. Okay, so pagdating ng And then, UK, pag-UK, yung first camera mo na Sony 6400, ano na kagad? Yeah, Parang dun portrait photography dun na yung gusto portrait, mo. yes. Okay. So kwento mo sa amin, paano 'yon? Yeah, so Paano nag-YouTube lang ako and then practice dun sa kaibigan ko. Aha. Ganun, tara, punta tayo dito. Which is Picture tayo. 2021 na to. 2020 pa rin. Towards the end of 2020. Middle Okay. towards the end. Okay, okay. During the lockdown, something like that. Okay. Yeah. And then, yeah, so yun na. Practice lang kuya. And then 2021, I think, pinag-practice ko na yung mga yung ibang kaibigan ko. Oo. Nabuntis, so nag-maternity shoot ako. Wala pang bayad to. Wala pa. Wala pa. Okay. Doon talaga nagsisimula lahat eh. Kasi Yeah. gusto mong matuto, tapos at the same time, yung Yeah. mga kaibigan na gusto Yeah. rin mag-take ng risk. O sige nga, photo shoot. Wala So namang bayad, wala namang mawawala. Time Yeah. lang, di ba? If So, ever. yeah, Pero I'm so sure lahat- ikaw naman gagawin mo yung best mo. Yeah, Diba? yeah. Ganun yun eh. So lahat, like, free lahat, like sa kaibigan ko, ganun, sa friends Mm-hmm. of friends, ganun. And then, I think, nag-start ako mag-workshop noong 2022. Online workshop. No, like face-to-face. Kanino to? Like for wedding, ganun. Aha. And then... Saan to? Dito na siya. Sa London. Ah, ah, ah. At saka yung isa nasa Aylesbury area. Yung parang... So, parang wedding nag-iisip ka na that time na parang gusto mo na din eventually, gusto mo talagang mag-aral at matuto pa Yes. ng mas malalim Yeah. sa wedding photography na to. Yes, Wedding na wedding to. So, photography. talagang specific is sa wedding na, yung Yeah. workshop na ginawa Yeah. mo. Okay, tapos, after nun, So, yun, after nun, I remember, pagkakuha ko ng ILR ko noong 2023, aha. nag-quit ako sa NHS. Yung ILR is yung indefinite yung- leave to remain. Yeah, Tama ba? Parang permanent Resident, residency. permanent residency na yan. Oo. So, nag-quit ako ng NHS. I joined agency nursing. So, nagbawas ka ng oras. Oo. Pero mas malaki kita. Mas malaki kita sa agency and then Tapos pinagsabay mas ko sa marami kang free photography. time. Tapos Photography din ako. Nag-aaral so, ka. Hindi na po kuya, tumatanggap na ako ng... nang may bayad. May bayad. Okay, kwento mo sa amin. So, unang client, which is yung pregnancy shoot, di ba? Hindi, yung parang portrait ko sa kaibigan ko. Then Yun yung parang una. Tapos pangalawa yung Pregnancy shoots. pregnancy mga shoots. Tapos ano yung next? Kauna-unahang project na may bayad, magkano? 60 pounds, 1 hour. Family Grabe, shoot. 60 pounds talaga. So, sobrang, no? And then kuya, I think... Parang isang oras lang naman siguro yan. Yes. Which is not bad. Kasi kung tutuusin mo kung yung per hour mo ang pagbabasihan ng rate doon Yes. sa being a nurse, mas Yeah. di hamak na doble naman. Yes. Diba? And then I think Okay. in-edit ko dun pa is like mga more than 50 photos. Saan ka Okay. pa? So portrait lang to. Portrait Yeah. session to, hindi Yeah, pa wedding. Family portrait. Family portrait sa London. Okay, yung mga- okay. Sige. yung mga ganun. So, kwento mo sa amin. So, ilang oras mo ginawa yun? 1 hour lang. Yung shoot, an Yeah. hour. Yung Yeah. editing, ilang oras? Editing, yun ang tagal. Yan pala more than... Kasi minsan, parang sinabi natin yung shoot, akala ng iba, tapos na yun eh. Yun yung... Kasi people said that, parang 2 oras lang naman Yes. ako shoot eh. Pero hindi nila alam, after After yung that. shoot, hindi pa tapos, hindi pa nga Yes. sa kalahati yung iba eh. Kasi minsan 4-5 oras malamang yung Minsan editing. 10 hours pa ko yung 1 hour mo lang, Diba? diba? Yeah. So, you end up, parang, teka muna, Magkano na to? Parang, diba? O parang 12 hours, sabihin mo na lahat, kasama na yung shoot, yung travel pa, papunta sa travel, shoot, true. and everything. Yun yung, I think yun yung hindi nakikita ng mga tao when they book Hindi a pa kasama yung photographer. equipment, diba? Diba? Parang So parang feeling nila, kung 1 hour ko is 200 na ngayon, Yeah. 200, 250, ganun. Yeah. Tingin nila, yun lang yung binabayaran nila. Yeah. No, binabayaran nila yung after din. May yung expenses pa, post-process diba? May expenses, pamasahe pa. Pamasahe, equipment. May kape pa. O, diba? Yeah, mga ganun. yun yung binabayaran mo, like after that. Editing time. Minsan abot ka ng 10 hours pa minsan. Yeah. Mga ganun. So, yeah. So, okay. So, nagcha-charge ka na ng pinakaunang project, 60 pounds, which is not bad. Ano yung sumunod? Ano yung sumunod na project? Sumunod ulit, a friend of a friend, which is a wedding. Wedding na. Full day wedding ko Wow. 500 Hindi ka pounds. kinibahan? Hindi. Walang ibang photographer, Hindi. ikaw ang official. Kwento kuya, prior to that, Aha. wineding ko yung 2 kaibigan ko. So, prior to that particular wedding na may bayad. Yes, may so, bayad. yung 2 kaibigan mo, walang bayad yun? 2 free yun. Free yun? Yeah, so- Pero may official photographer yun? O talaga? Wala, ako lang. Ikaw lang? And then, Wow. yung knowledge na ginamit ko lang doon is YouTube lang. Anong nangyari? Kumusta yung result? It was okay. Na-impress? Na-impress Na-impress naman yung sila, couple? yeah. Hopefully. Portfolio piece pa, hindi ba? Yeah, I think so. Yeah, kasi medyo Talaga? nagamit ko ng konti. Yeah. Oh, so talagang jackpot yung couple? Yes. Di ba? And then after that, meron akong first wedding, which is a full day for 500 pounds. So yun yung pinaka, sa tingin mo, wow, 500 pounds. Malaki na yun for your di ba? So full day event to? Sa London din? No, it's in Kent.
Oh, talaga? Yeah, so Okay. that's the- So, kwento mo yung first experience mo ng wedding. So, ano na... Kasi ibang lahi ko, yeah. So medyo pressure. Paano man... So, saan mo nahanap to? Friend It's of like the a friend friend na? of friend, parang gano'n. Ah, okay, Parang okay. referral gano'n. So yun, medyo may pressure kasi hindi Pinoy. Alam mo yun. And then Pero pinakita mo ba nung binuka nito? Kasi obviously sinabi lang ng kaibigan mo, di ba? They- So, they've just nakita trusted- yung picture mo ng they've just nauna, yung trusted ginawa me. mong free. They just trusted me, I think. Aha. Malakas sa loob ko lang pinag-excite na Okay. ibenta yung sarili ko. So tapos, 500 pounds, hindi ka ba, wow, isang 1 week ko na to sa NHS I know. And then, ang problema ba, kuya, nag-wedding ako ng full day. Isa lang yung camera ko. Talaga? Yes. Isang lens o dalawa naman? Dalawang lens ko. Okay. I think which is the 35 and the 85. Pero Na-enjoy isa mo? lang yung camera ko. Grabe. So kung nasira yung camera ko during that wedding Wala day, na. wala na. Balik sa cellphone. Lakas ng loob talaga, kuya. Okay, so tapos, na-deliver mo yung project. They loved it. Okay, tapos ikaw, na-experience mo, hindi mo kasi, wow, 500. Yes, 500. 500. And then, yeah, So parang parang ano ka na nun, gigil ka na ulit na mag-next event, di ba? Yeah. So parang ganun di ba? And then after that ko nag-snowball na, like a referral, ganyan. And Okay. then, I think biggest break ko is nung sinut ko So 2021 na to, no? No, 2023. Yeah. 2023 na to, Mga- okay. So 2023. 2023, first wedding 500, Yeah. gaano kalaki yung gap bago sumunod yung next wedding? Ilang buwan? Months? Weeks? Months Okay. din. So, dire-diretso lang ulit yung sa agency ka Yeah. ng Yeah, being a nurse nurse. pa ako. ganun. Okay. Kwento mo sa amin. Tapos, ano yung sumunod? I think, kasi kalimutan ko yung mga shoots ko eh. But, I think yung pinaka Yung nag-stick naalala sa mo. akin, yung pinaka nag-stick sa akin, yung pinaka, I think big break ko na sabihin ko sa sarili ko, yung sinut ko si Nurse Even. Okay. Yeah, so this is for the That's post forward na to. Recently lang to eh. 2024. Okay, so yun yung wedding niya, 2024. No, it's like parang shoot lang dun sa merch niya, which is Okay, so wala pang ano yun. Siya lang yun. yes. Pero yung sa wedding mo, balikan ko lang yung wedding, RV, no? So gusto ko lang kasing malaman, 500, yung first wedding na mayroong bayad, na talaga nagtiwala sa'yo, talaga namang natuwa ka. Yeah. Di ba? Ano yung sumunod na project na wedding? Magkano? Yung kasi gusto ko malaman. So yung next project from doon, kasi happy ka, happy Yeah. si couple, first project, right? Yeah. Na may bayad. After nun, kuya, friend Ano yung ko sumunod? naman. Friend mo ulit? Pero nagbayad siya naman ng 500 din. So 500 pa rin? Yes. Ilang months to after nung hindi friends mo yung I kinuhanan did mo? that March. And then So I parang- think that was 2 months after, 3 months after. Okay, so pag kinumpara mo yung portfolio, yung result after nung first one, significant ba yun? Medyo meron ng changes. Kasi Okay. di ba parang the things that I've learned during my first full day wedding, Okay. parang yung mga mali ko minsan, ganun. Oo. Parang medyo Pero tuloy-tuloy na-apply pa ba ko yung workshop? Hindi na. Hindi na, tinigil. So ko parang ikaw na yun? YouTube na lang yung kuya. Okay. So 500 ulit, pangalawang project, which is kaibigan mo ulit. Yes. So okay naman yung result. Okay naman yung result. And Tapos, then, kwento mo na. Ano yung sumunod after nun? After- Ito, yung after nun, I think yung parang free to, kasi photographer yung... Okay. Kasi, Hindi, yung may bayad. Pag-usapan natin yung balik tayo doon sa may bayad. So 500, okay naman ulit 500, yeah. happy ulit si couple, 'di ba? So parang ikaw naman, wow. Yeah. Isang wedding ulit at 500, pero next time, hindi mo ba inisip nung sa susunod pag may nag-inquire sa akin, dapat certain amount, hindi na 500. Hindi na 500 to, dapat kasi may portfolio ka na eh. Meron na. Pero, So, minsan kasi naisip mo rin kuya, parang, minsan magda-doubt ka, di ba? Yeah. Parang, Hindi, normal yun eh. Di ba, magda-doubt ka minsan na magtaas ng price. Minsan. Oo. Maganda pag-usapan yung price kasi marami makaka-resonate dito no? Doon sa mga presyo. Dami nating creatives dito sa UK na Yes, Pilipino. yeah. Para sa akin kasi, in terms of price, di ba? Yeah. Big factors yung mindset natin kasi hindi naman tayo negosyante eh. Yes. At the end of the day, yung ginagawa natin is a business. You have to run a business. Yeah. Pero yung pagiging presyohan para lang makakuha ng client, sa akin hindi hindi tamang magbagsakan ng presyo in my opinion. Tama, yeah. Kasi ang mangyayari pagka nagpababaan tayo ng presyo, sino yung malulugi? Tayo lahat. Tayo eh. lahat, yung Diba? creative. So exactly. Business natin, So people would think na, oy, ba't si ano ganito, ba't si ganyan. Okay lang yon kung nag-start in my opinion. Kung wala pa portfolio, parang ikaw 500. That's not bad, 'di ba? Too bad, Kasi yes. yun talaga eh. Yeah. Pero pag dumating na doon sa point na sa tingin mo, dapat next time hindi na 500 to eh. Kasi mayroon na akong may experience ka na, nakadalawang event ka na. So, yung sumunod na hindi pa naman yung recent kasi 23, 2 years pa lang yan. Actually, ang bilis mo rin nga eh. So, ano yung sumunod sa 500? Magkano yung sumunod? Magkano yung jump mo from 500 to what? So, ito kuya, parang history lang. Nagkalaka sa loob lang ako na mag-increase ng price nung meron na ako ng portfolio ko for the wedding. Aha.
And then yung nga sinabi ko sa'yo, after I shot Nurse Even dun sa Yeah. merch niya, I think vlinag niya kasi to and then pinost niya yung mga photo namin. Okay. And after dun, marami nang nag-inquire about my... Doon ka nagsimula, dumami yung leads na... Doon siya dumami. And then Okay. doon ako nagkalakas na loob na to increase the price. Okay. So magkano yung next project? From 500, nag-increase ako to 1,200. Which is big jump yun, 700 Yeah. additional. Pero I was so scared to do a full day wedding. Galing, muna. galing. So, ang ginawa ko- 1,200, yun yung Yeah. pangatlong wedding, full wedding na ginawa mo? No, ginawa ko kuya, I've said no to full day weddings. I said yes to micro weddings. Aha, okay. Yung 2 to 4. Kasi ito yung pandemic pa rin to, hindi na? Hindi, Wala na. Wala na, wala na. 2023 na, No? 2024. Bukas na lahat Hindi, yun. 2024 na to kuya. Ah, okay, okay. Yeah, so mga small weddings naman yung mga tinanggap ko. Aha. And then, ayun, after that, nakabuild ulit ako ng portfolio. And then, this year, meron na akong mga nabook na mga full day wedding. Which is Wow! Which Galing. is yung mga Congrats. price ko na So, full price, yeah. 1,200, which is, hindi mo ba sinabi sa sarili mo na halos ano na to halos kalahati na Yes. ng... Pero nasa nandun ka pa rin, sa Yeah, pagiging- last year. nasa agency ka pa rin, Last tama? year, yeah. Nasa agency ka pa rin. Yeah. So, kailan mo sa tingin mo, kailan yung sa tingin mo na, oy, kaya ko na mag full-time? Kailan dumating sa point na para bang naisip mo na, oy, kaya na siguro ng wedding? Yung kikitain ko sa wedding. Kasi malaking factor to doon sa mga manunod sa atin. Yeah. Napakalaking, gano dapat yung timing, in terms of timing, nung, kailangan, kaya ko na mag-resign kasi puno na yung kalendaryo ko eh. Yeah. Saan mo binasa yan? Paano yung kwento mo sa amin? Aside from weddings, nagpo-portrait din ako, di ba? Okay. So, portrait, family, and then solo, and then yung mga couples Yeah. na mayroong Aha. a pre-wedding photo shoots, ganun. So, on top of the weddings, meron din akong ganun. Yeah. So, I think, naisip ko na siya nung December last year. Okay. Yeah, so, when I got my citizenship August, doon nag-isip na ako na parang kaya naman. Yeah. Per month, yung mga nabubook at the moment. Aha, parang ganun. aha. And then, come December, doon ko na parang, okay, January, I think I need to do it. Kasi marami akong shoots ko yan na minsan nakaka-cancel ko because may work ako. Tama. Yun So, talaga yun eh. yeah. Yun talaga yun eh. Tapos minsan parang obviously hindi mo naman pwedeng iwanan sa agency ng Yeah. parating ganun kasi Yeah, otherwise so- ikaw naman masisira. Yeah, so nun. ginawa ko, nung January this year, kaya doon sinabi ko na I need to do it full Aha, time. aha. So yun na yun. So, yun na, doon na nag-start lahat. Okay. Full time ako as a photographer. Galing, galing. Congrats. So ngayon, pag-usapan natin yung based doon sa pag full time mo, 3 months 4 months. O 5 months actually, May na eh. May na next month eh. Next week. So, kumusta naman? Kumusta naman? So far, kuya, okay. Okay. So far, busy. At the Aha. moment, yeah. Which is good. Which is good, which is good, Oo. yeah. So yung kinikita mo ngayon, hindi pa natin masasabi yung kinita mo nitong buwan? Kasi, hindi, pwede na. Pwede Pwede natin na, pagbasihan. pwede na. So, masasabi mo ba, nung unang buwan na umalis ka doon sa agency mo, being a nurse, Yeah. kinita mo ba ulit yung kinikita mo doon o mas malaki yung kinita mo sa photography? Alright, so nung January, medyo konti pa yung bookings ko. Kasi hindi pa season yan eh. Simula lang. Oo. So, yeah, so mas malaki pa rin sa agency. So yun yung first month. Yeah, pero nakita ko nitong March and April, Oo. almost the same na nung kinikita ko sa agency. So parang pagka in-average mo yung 3 months mo, Yeah, na parang, oy, halos parehas lang. yeah, Tama ba? yeah. Okay. Pero mas malaki pa rin, Yung sa photography. yeah, sa photography kumpara sa NHS. Kaya nga. Yeah. So parang pag nagsama-sama mo, although may quiet moment yung January at saka Feb, Yeah. 'di ba? Pero ngayon busy ka, Busy na bumabawi. So yung mga nawala nung Yeah, nababawi ko. Oo, yun yun eh, 'di ba? Yeah. So yung timing ko para sa akin medyo ano pa ngayon kasi January wala talaga masyado yun eh. Wala, Lakas yeah. ng loob mo rin ha. Kasi kung ako yun, tatiming ko spring kasi doon mag-uumpisa yung peak season. Doon na nagsimula ko yung March. And then yung April, busy na. So, yeah. Okay, galing. So, tapos, ngayon, kwento mo sa amin yung experience mo doon sa transition ngayon ng, yun nga, pagkagaling mo sa NHS, masasabi mo ba na, ito na talaga yon? Yeah, I think so, yeah. Kasi kuya, yung photography is my new passion. Aha. Simula nung COVID. So, I think kapag mahal mo yung ginagawa mo, mag-enjoy ka talaga. And then, kahit na busy yung photography at the moment, masaya akong ginagawa siya. Oo. Yeah. At saka maganda rito, sa tingin ko, in terms of money investment, wala masyadong kapital. Kasi yung skill set mo lang yun talaga. Hindi kuya, meron kapital yung mga equipment Ano, mo. so, nga pala, balikan natin yung kapital. So, in terms of, may isa kang camera, Yeah. nag-charge ka ng 2 wedding, Yeah. kailan yung next camera mo binili? O nung may mga bookings ka na? O 2020 full-time ka na nito? Hindi o pa kuya. So,
From A6000, nag-upgrade ako, I think 2022, ng A7 III. Okay. And then bumuli ako ng 85mm So, lens. magkano investment so far, total? So, that time... So, may trabaho ka pa nito? Hindi pa yun full-time eh? Yeah, nasa NHS pa ako nun. Okay, so, nag-invest ka ng mga magkano to? Para balikan natin yun. Let's say almost lumagpas 2,000. tayo dun. More than 2,000. More than 2,000 yun. Oo. Yeah. So, 2,000 investment, tapos nagtatrabaho ka pa rin, tapos Yeah. bawi ka. Practice pa ulit. Feeling ko Yeah. dalawang wedding, sulit na eh. Yeah, tapos practice pa ulit. Okay, okay. And then itong 2024, bumuli pa ako ng isang camera ko. Ulit. And then That's another bagong investment. lenses. Yeah. Oo. Yeah. So all in all, let's say more than 10. 10K. Oo. Which is... In total. Oo. Malaki rin, pero sa tingin ko, ROI-wise, kaya mabawi ng ilan? 5 Kaya. months? Yeah, maybe. I think so. I think so. May na ako sa math. So. Maybe. Pero may record. Gumagawa ka ng record. Yes, kasi para sa tax mo, yung, diba? yung in and out. Yeah, Diba? yeah. So, that's good. Yeah. Ang galing. So, sa ngayon, from 500, tapos nag 1,200, magkano na ngayon yung pinakamahal? 1.3. 1,300. Yes. Oo. So, Mura pa rin yun kumpara sa ibang mga prices, di ba? Kasi parang... Yeah, pero I mean, 1,300, di ba? Parang nakakailan ka na sa isang buwan. On average, itong parating na magsisison na yung Yeah. wedding eh. Meron na ako ngayon sa May, meron akong... Kasi madadagdagan pa yan eh. May, June, July, may mga nakabook na. Kasi kung tutuusin, August, yung 1,300, kung kumikita ka before ng magandang sweldo, kasama na yung side hustle mo, sa NHS, tapos yung agency pa, o nagbabank ka pa, umaabot ng 3,000. Kung tutuusin yung 1,300, pag nakatatlo kang wedding, mas malaki na yun. Mas malaki na. Yeah, Ay, hindi pa kasama yung portrait doon. yeah hindi pa kasi Di ba? important, So, yeah. sa tingin ko, parang... Which is parang at the moment ko, doon ako nag-concentrate sa portraits ko, not the weddings. Pero may mga wedding bookings naman na, so yeah. Pagsubok sa wedding, ngayon, may kinakaharap ka na ba na uy, tika muna, parang mali yata itong napasok. Wala pa bang gano'n? Experience na business-wise, wala pang complaint, wala pang pa. gano'n. So far, wala. Puro positive, di ba? Kasi pero meron yan eh. Normal yan eh. Hopefully, luckily, puro positive naman yung mga... Which is good, Which di is ba? good, yeah. Pero darating yung araw, minsan, kailangan. Hopefully. So wala ka pa, so Hopefully far, na. in the last 5 months, wala pang Happy pa naman wala pang na-experience Wala na pa. gano'n. So which is good, di ba? Baka si Mitch, pag na-deliver ko yung photo niya, hindi ko alam. Hindi pa niya nakikita? Hindi pa nakikita. Okay. So hindi natin masasabi na no? Yeah. Kasi kung kailan ka parang susuko, kasi tatanong ko sana sa'yo, kung meron ka ng experience na Wala para pa, bang, kuya. Wala pa. baka may regret ulit, balik na lang ako NHS. So far wala pa. I think it's still too early for that, kasi 5 months pa lang siguro. So, yeah. Galing. But natutuwa naman ako kasi masarap yung puro positive. Kasi Yeah, masasarap pag diba? yan, yeah. Wag lang virus. Masarap yung, ang ganda ng kuha mo, ipapaprint namin to, papaframe namin Diba? to. Yung mga ganun ba? Yung mga... So sa tingin mo ngayon, bakit wedding ang pinili mo kaysa sa iba? Tsaka yung portrait? Ano yung pinakamalalim, the biggest why? I think masaya kasi ang wedding, kuya, di ba? It's a Live event, di ba? Yeah, it's a very happy. Apart from live that, event. ano yung sa tingin mo na bibigay mo sa couple na masasabi mong ito gawa to ni RB para bang I think yung dumating ba sa- experience kapag ka-work nila ako. Kasi ako chill lang akong tao, kuya. Yeah. I don't pressure my clients to do stuff that they don't want. Yeah. Yes, I always ask them like, what do you want your photos to look like? Ano? And then kapag awkward sila sa camera, binibigyan ko lang sila ng parang mga simple poses. Yeah. I think for me, kuya, nag-a-adjust ako sa clients ko. Okay. Yeah. Yung mga ganun. Parang chill na shoot lang, ganun. Tawa lang, ngiti lang, mga ganun lang. Galing. Yeah. So far lahat more on talagang nai-enjoy mo. Yes. Talagang masasabi mo na Yes. I'm happy what I'm doing sa Yes, ngayon. yeah, At kung 100%. nasa saan ka ngayon, 100%, sobrang happy. yeah. Okay. 100%. That's good. Gaano ka-importante sa'yo yung disiplina sa maging nurse ka man o sa pagninegosyo? Dapat ba disiplinado talaga? Yeah, it's very important, kuya. Kailangan Okay, ka tell us about it. disiplina. Aha. Kasi kung wala kang disiplina, parang magulo lahat. Alam mo yun, wala kang direksyon. So you really need to have a discipline sa mga ginagawa mo as a nurse man or as a negosyante. Negosyante. Parang gano'n yan. Hindi, kasi whether we like it or not, business talaga to eh. Yeah, it's a yung business, ginagawa yeah, mo, so na kailangan mong patakbuhin. Obviously, balak mo ba mag-expand, magbuo ng team? Ano yung plano mo? Actually, at the moment, kuya, kasi marami akong inquiries about photo and video sa weddings ko. And then marami din akong nawalang kliyente kasi nga gusto nila parang team na photo and video. Okay. So nakipag-team ako sa isang Filipino videographer din, which is si Ryzen. So at the moment, meron kaming photo and video na
package for weddings. Oh, that's good. Yeah, so meron na kami mga na-book actually na weddings na dalawa kami. Galing, galing. Yeah. Ngayon, paano mo binabalanse yung life in terms of, kasi so obviously minsan pag talagang dumating yung kalendaryo ng pandemic, naranasan ko yung sobra. As in, 4 na araw, sunod-sunod na wedding. Sa'yo, hindi pa. Kasi 5 months, hindi pa. Pero ngayon ba? Portraits, kuya, yes. Every day, Okay. portraits, yeah. So paano mo tinitingnan yung, I mean, obviously sa kalendaryo mo, Yeah. nandoon ka ba sa time na yes lang ng yes? Yes, at the moment. Oo. Yeah. So talagang kaya mag 7 days a week? Yeah. Literal, na passion talaga yung ginagawa? Yeah, pero kuya, at the moment, ngayong April kasi super busy siya. Almost Grabe. everyday ako may shoot na portrait. So, I think sa May, kailangan kong ayusin yung scheduling ko. Aha. Kasi parang feeling ko na burnout na ako yung April kasi Dami. sunod-sunod. So I think sa May yun yung time ko Okay. to rethink and then to regroup siguro. Galing, galing. So, nakakatuwa lang kasi ang dami, dire-diretso, tapos kaya mo mag 7 days a week. Yeah. Pero sa totoo lang, di ba, parang yung 7 days a week, parang hirap edit nun, ang dami nun eh. Yes. Kasi, ilang weeks yung turnaround ng ano mo? For a 1-hour shoot ko kuya for portraits, it's up to 7 days. Grabe. 2 hours ko up to 2 weeks and 3 hours up to 2 weeks. For wedding Grabe naman sipag kuya. mo. Kaya pala kanina, parang edit pa rin. Di ba Sige, nag-edit sige, pa tama. ako? Tapos for weddings naman up to 4 weeks. Galing, Yeah, galing, so, galing. So far, walang complaint, walang anything. Everyone is happy sa lahat na Hopefully, naging yeah, client mo. hopefully. So siguro, sa tingin mo ba, yung point, kasi sa akin in my experience, kapag ganyan yung kalendaryo ko napupuno, may dalawang bagay ang ibig sabihin nun eh. Super in demand ka, kasi nga magaling ka, Wow. or mababa masyado yung presyo. Yun nga isa din. Yan. Diba? So kailangan mabalance yun. Kasi para sa akin, pagka masyadong napupuno yung kalendaryo mo, baka eventually, mawala na parang pagdating ng tiningnan mo yung, wow, ito lang pala yung kinita ko para sa araw-araw ako. Pero Parang araw-araw hindi, ko na sa- parang wala na yung, hindi kasi mawawala ka ng balance. Wala ka ng oras sa sarili noon eh. Tama, yeah. Hindi ka na matutulog oh. Hindi ka na matutulog nun kasi mag-edit ka na ng gabi pag uwi, mag-shoot. Yeah. Ganyan Parang naman ang dami. ngayon. Yeah, at the moment. So, ako, suggestion, payong ano to, based on my experience, Yeah. pag dumating na dun sa point na napupuno yung kalendaryo agad, time to increase, 'di ba? Para so pag nag-increase ka, same money, more or less yung trabaho, more or less, 'di ba? So gradual lang naman yung pag-i-increase eh. Yeah. Walang masamang mag-increase at saka yung portfolio mo dapat naman talaga tumataas. Yeah. Kasi I think kaya Diba? ako yes ng yes at the moment kasi kakasimula ko pa lang, 'di ba, na mag full time. So Aha. pero medyo napagod na ako. So Galing, I need to galing. think about it talaga. So, ngayon kung may mga creative na nanonood kasi marami diyan. Yeah, madami. Yeah. Anong mapapayo mo sa kanila kung kunyari isang katulad mong nurse din? Kailan dapat yung tamang timing para mag-transition ka para mag full-time ka na? I think for me, hindi mo sa pag full-time kuya. Yung Aha. transition na gawin mo yung gusto mo. Yun yung importante. So, yeah, for example, you love photography, you have a passion for it. Simulan mo na ngayon, mag-practice lang. Mahirap siya sagutin yung tanong. Aha. Kasi kanya-kanya tayo ng parang circumstance sa life. Okay. So, I think depende sa'yo talaga. Aha. Pero ang pinaka-importante is lakas ng loob lang. Yun lang yung number one ko, lakas ng loob na gawin mo siya. Okay. Kasi hanggat hindi mo siya sinisimulan, na feeling mo kaya mo naman, walang mangyayari. Oo, totoo yan. Totoo yan. So, kailangan mo lang talagang simulan. So kung mayroon kang isang advice na ma-advise, ano yun? Simulan nyo. Simulan mo na. Oo. Gawin nyo na. Okay. Kung tingin nyo kaya naman. Tama. Based Tama. sa- Ang galing sa- nun. Galing nun. Based sa circumstances nyo sa life. Aha. Parang ganun, yeah. Ano yung pinaka-personal na dahilan kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon? Kasi sa tingin ko, napakasipag mo talagang bata rin eh. I think for me, kuya, especially ngayong nagpo-photography na ako, I think more on for myself. I think muna ngayon. Yun yung number one ko, kuya. Yung sa sarili ko na, and I'm doing what I really want. Okay. This is my passion. And pangalawa yung family ko. Like, I think that, sila din yung reason kung ba't ako nag-abroad in the first place before. Okay. So I think sila pa rin yung reason kung bakit ginagawa ko pa rin to Okay. ngayon. So yan. Galing. Ngayon, doon sa mga makakapanood nito, I mean, obviously, sana itong ginawa natin na to makapag-add ako ng value sa'yo. Yeah. So gusto ko, manawagan ka kung mayroong paparating na galing US na may mga kanood na taga-US, pupunta ng UK, gusto magpa-portrait, for example, Yeah. saan nila mahanap si RV? Oh yeah, so I'm on Facebook, on Instagram. So it's Aha. RV Tong Photography lang. Okay. Madali lang, Yung camera hanapin nyo mo. lang ako. Yeah, so it's RV Tong Photography on Facebook and Instagram. And just send me a DM
Ah, And yeah, mga ikakasal, no? Galing Pilipinas, so Mga ikakasal din, yeah. Galing It's- US. yeah, just send me a DM and then I'll send you, Okay. the informations, yeah. galing. Yeah. Ay, salamat RV sa time, ha? No, kuya, maraming salamat for having me Na-appreciate here. ko talaga yung talagang mo, naubos yung halos kalahating, isang oras lang mahigit yung interview, pero kalahating araw binigay mo sa akin. No Na-appreciate worries, ko. kuya. No, Maraming thank you. salamat. Thanks So, for nandito having na tayo sa may konting lang tayo ito, Yeah. konting kwelang question lang tayo dito. Sige po. Ito, fast talk lang to. Wow, ha? parang Tito Vic. Si Tito Vic. So, mabilis lang to. So, Yeah. umpisa natin dun sa Okay. Bridezilla o camera na nagluloko? Bridezilla. Kasi kapag nagloko na yung camera mo, wala na. Ang Bridezilla, medyo pwede mo pa siyang maayos ng konti. Okay. Golden hour o indoor na moody yung lighting? Golden hour, 100%. Okay. Yeah. Okay. Photoshop Magic o Candid? Candid. Galing. Candid is perfect, yeah. Aha. Kasal sa beach o kasal sa... Beach. Ang ganda ng beach. Especially golden hour sa beach, di ba? Yeah, perfect yun. Galing. Okay. Maraming salamat No, ulit. thank you, kuya. Salamat Thank you. ng marami Thank sa iyo, you. RB. Salamat sa oras. At Thanks for having me. Ka-JSS, maraming salamat sa panonood at sana po may napulot kayong konting aral sa aming sana na-inspire din kayo. So kung kayo man ay isang creative, sundan niyo si RB. Baka ito na yung pagkakataon at kung gusto niyo kaming follow niyo kami sa aming page, Global Success Stories OFW Edition. At sana ay may natulong kami sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Hanggang sa muli. Thank you, Bye-bye. kuya. Thank you. Thank you. That's it, man.